expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagtatalaga ng palasyong simbahan sa Letrano, Roma. Tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil binigay niya ang simbahan sa atin bilang sandigan natin. Ang simbahan ay hindi lang ang building, kundi ang ating pagtitipon, pagkakaisa, para mahalin natin at sambahin ang Diyos. At alalahanin natin ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo na kung meron 2 o 3 na nagkakaisa, buhay siya, kasama natin siya. May kapangyarihan, may lakas tayo sa ating pagkakaisa na nananalangin, sumasamba sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo nagsimba dahil nagpapatuloy tayo sa pamumuhay natin sa kasalanan, hingin natin muli sa Diyos ang kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makitang karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kabutihan. Panginoon, Diyos hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo. Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw ay nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, mga naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw mo, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato. Ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pagibayuin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Malilinis ang tubig nito, lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod,
ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring iligay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kaniyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi ng ngalan ko'y manatili. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapate. At ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati na mga baka at tupa. Isinabong niya ang salapi na mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapate, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang malagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang mapatunayang may karapatang kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito.
At muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 ng taon na ginagawa ang templong ito. At itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Please, can you greet each other? Blessed Sunday. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang matandang babae. Pumunta po siya sa pare para magkumpisal. Sabi po ng babae, Father, disappointed ako sa ating parokya. Lilipat na po ako sa ibang sekta. Nagtanong naman po ang pare, bakit naman po kayo nalulungkot? Ano po ba ang problema? Kumpisal po nitong matandang babae, kasi po, napaka-chismosa ng inyong mga kolektora. Yung inyo pong mga choir, kapag hindi po kumakanta, nagse-cellphone sa loob ng misa. Yung pong mga altar server nyo, nagkwekwentuhan lang habang kayo po ay nagho-homily. Yung mga sokmed nyo po, ang lilikot, ang gugulo, nakakadistract po sila. Yung mga lektor nyo, Father, hindi marunong magbasa, ang papangit pa ng boses nila. Yung mga Eucharistic minister nyo po, napapansin ko, tinutulugan kayo habang nagsesermon kayo. Ayoko na, Father, sabi po na matandang babae. Buti pa po sa ibang sekta, napakadisiplinado nila. Humingiti lang po yung pari. At sabi niya sa matanda, Nay, bago po kayo lumipat sa ibang sekta, may assignment po ako sa inyo. Pwede niyo po bang gawin? Bukas po, araw ng linggo, magsimba po kayo. At umpisa po ng misa, gusto ko humawak po kayo ng isang baso puno ng tubig. At maglakad po kayo paikot sa loob ng simbahan, paikot sa parokya 5 times. Dapat po wala ni isang patak ng tubig ang mahulog doon sa baso. Magagawa niya po ba yon? Tanong ng pari. Kapag nagawa niyo, papayagan ko na kayo lumipat sa ibang sekta. Pumayag po yung matanda. Ginawa niya. Kinabukasan, umpisa ng misa, hawak-hawak yung baso ng tubig, umiikot po siya doon sa simbahan 5 beses. Pagkatapos po ng misa, kinausap muli siya ng pari. At tinanong itong matandang babae, sabi po ng pari, Nay, meron po bang tubig na nabuhos doon sa baso? Wala po, Father. Perfect po ako, sabi po ng matandang babae. Ay, salamat po, sabi ng pare. Pero ito naman po yung tanong ko sa inyo. Habang umiikot po kayo na 5 beses sa simbahan, sa ating parokya, may nakita po ba kayo na mga nagchichismisan na kolektora? Wala po, Father, sabi po ng matanda. Nakita niyo po ba yung mga choir natin nagse-cellphone sa loob ng misa? Wala po, Father, sagot ng matanda. Tanong po muli ng pare, yung mga altar server po natin, nakita niyo po ba nagkwekwentuhan sila? Hindi po, Father. Na-distract po ba kayo sa mga sokmed natin? Napakalikot nila. Sumagot ang matanda, hindi po. May narinig po ba kayo na pangit na nagbabasa na lektor dito sa harapan? Ang ginagawa niyo yon? Wala po, sagot ng matanda. Yung mga Eucharistic minister, nakita niyo po ba, natutulog po ba sila? Wala po, sabi ng matanda. Bakit po kaya? Tanong ng pari. Kasi po, sagot po nitong matanda, nakatingin po ako doon sa baso. Nagko-concentrate po ako doon sa hawak ko. At sabi po ng pari, yan din po ang paalaala ko sa inyo. Kaya nakikita nyo yung masamang ginagawa ng ibang tao. Dahil pinapansin nyo, tinitignan nyo yung masama na kanilang ginagawa. Pero nakalimutan nyong pansinin at tignan ang pinakamahalagang bagay sa loob ng simbahan. Walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Tanong ko po sa inyong lahat, mga kapatid, bakit ba kayo nagsisimba? Bakit ba kayo pumapasok
sa loob ng simbahan. Para lang makita ang ganda ng loob ng simbahan. Para lang ba makarinig kayo ng mga magagandang awitin o sermon? Para ba kayo ay mahanginan ng giant electric fan? O baka kayo'y nagsisimba para makakita kayo ng guwapong pari? Ano po ang dahilan? Bakit kayo nagsisimba? Bakit kayo pumapasok sa loob ng simbahan? Yes, these things make the church beautiful. But I think there is something more that makes the church more beautiful and grand. We might forget that the real reason that we go to church, the real reason that we stay at church, it is because of the Lord. Amen? Kung focus ka lang kay Jesus, sa loob ng simbahan, si Jesus ang iyong mararanasan. Pero dahil si Jesus ang iyong focus, yung masama, hindi mo makikita. Hindi ko po sinasabi na dapat hindi natin ituwid yung mali. Pero mga kapatid, tandaan po natin, sa pamamagitan ng ating pagsisimba, diyan tayo nagbabago. Napakaganda pa nga ng sabi ni San Juan Crisostomo, that the church is a place of angels, a kingdom of God, heaven itself. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Binigay niya ang simbahan sa atin. Ito'y isang regalo para maranasan natin at matikman habang tayo'y dito sa mundo, tayo na ay nasa kalangitan. Sa pamamagitan ng simbahan, parang tayo na ay nakapasok sa kanyang kaharian. My dear friends, my dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of the dedication of St. John Lateran Basilica. And we are reminded of who we are as a church. The church is not only a building. The church is not only the servers and the mass goers. But please remember, the church is a community of believers loving, worshiping, and following Christ as our head. Opo, hindi po perpekto ang simbahan. Pero sana naman, wag niyong iwan ang simbahan dahil lang kayo ay nasaktan ng mga ibang nagsisimba at naglilingkod sa loob ng simbahan. Hindi po si Jesus ang nakasakit sa inyo, kundi ang mga taong makasalanan. Hindi natin maiwasan na tayo masaktan sa loob ng simbahan dahil ang mga tao sa loob ng simbahan ay makasalanan. Ang kasabihan nga po, ang simbahan ay hindi museo ng mga banal, kung hindi ito ay hospital para sa mga makasalanan. Ang simbahan ay sandigan ng mga nagkakamali dahil gusto nilang maging mas mabuti. Pagpasensyahan niyo ang mga taong simbahan. Pero yan ang dahilan bakit bumabalik sila sa simbahan. Dahil umaasa sila na bumuti tumuwid ang kanilang pag-uugali at buhay. Amen? Pero kahit na puno ng mga hindi perpektong tao ang simbahan, ito ang mabuting balita. Buhay pa rin si Jesus sa simbahan. Amen? Mga kapatid, huwag niyo pong iiwanan si Jesus dahil kayo ay nasaktan ng mga ibang makasalanang palasimba. Meron din po mga ibang nagsasabi sa akin, Father, bakit ba ako magsisimba? Ang daming makasalanan sa loob ng simbahan. Ang dami dyan, hipokrito. Ang dami dyan, plastic. Ang dami dyan, mas malala pa ang ginagawa nilang kasalanan kesa sa akin. Pero kapag sila ay nandyan, nakatayo sila, parang wala lang. Kaya Father, pagpasensya nyo na. Ayaw ko pong magsimba dahil sa kanila. Pero ito po yung nakakatawa sa mga taong ganito magsalita. Wala naman silang problema kapag sila'y pumupunta sa mall, o kaya sa sinehan, o kaya naman sa mga bar, o kaya naman sa beach, o kaya sa mga pasyalan. Pero di ba, marami din naman mga makasalanan sa mga lugar na ito. Marami din naman mga hipokrito, mga plastic na tao dito sa mga lugar na binanggit ko. Bakit pagdating sa mga ibang lugar na pasyalan, gusto mong pumunta, marami din naman makasalanan?
bakit sa loob ng simbahan ayaw mong pumasok, ayaw mo magsimba? Talaga bang kasalanan ang dahilan? Bakit ayaw mo magsimba? Hindi. Palusot lang nila yan. Amen? Ang totoong dahilan, bakit kakaunti po ang mga pumapasok sa simbahan, ay dahil sa ginhawa. People don't come to church because it is inconvenient for them. Pansinin niyo po, puno lagi ang mall. Kahit wala namang binibili ang tao, nasa loob ng mall. Kahit walang pera, dumadaan, naglalakwat siya. Bakit? Kasi sa mall, may aircon. Hindi po ba? Sa mall, may aliw. Ang mall ay lugar ng convenience. Pero pagdating sa simbahan, minsan kalahati ang mga nasa upuan. Bakit? Kasi ang simbahan hindi laging convenient. Hindi laging comfortable. At kapag nagsasalita pa ang pari, nakokonsensya tayo. Meron tao kasi ayaw niya nakokonsensya. Hindi po ba? Kasi gusto niya, patuloy pa rin ang ligaya dun sa kasalanang ginagawa niya. Amen? Kaya nga po, meron mga ibang followers, nagsasabi din sa akin, Father, pasensya na po kayo ha. Hindi na po kami makakapunta at makakasimba sa bagong parokya nyo. Kasi po, walang parking. Maliit lang po yung parking space nyo. Pasensya na po, Father. I understand. And yet, I want you to see this. Is this really the reason why you go to church? Yan ba talaga ang pinakadahilan? Bakit nagsisimba ka? Dahil maluwang ang parking. See, we have the wrong reasons for going to church. Some people go to church just for convenience. Naghahanap ng ginhawa. Pero ang tanong ko po, mga kapatid, ano ba talagang tunay na mahalaga? Comfort or Christ? Kaginhawahan o kaligtasan? Ano ang mas mahalaga? Alam niyo po ang sagot siya. At sana pumili kayo ng mas mabuti. Amen? Opo, sa mall, nagbibigay ng saya. Pero panandalian lang. Ang simbahan, nagbibigay ng buhay. Pero minsan, kailangan mo din magsakripisyo. Di po ba? Sa mall, makakakita ka ng sale. Pero sa loob lang ng simbahan, doon natin makikita ang salvation. Sa mall, maraming ilaw. Pero sa loob ng simbahan, ang totoong liwanag. Sa mall, gastos ang kailangan. Pero sa simbahan, grasya, biyaya ang iyong matatanggap. Hindi po masama ang mag-mall. Amen? Pero ang mall ay para sa tiyan at para sa ating mga mata. Pero ang simbahan ay para sa ating mga kaluluwa. Ang mall, mauubos ang iyong pera. Pero sa simbahan, magbibigay naman sa iyo ng kayamanang hindi mauubos. Kaya nga mga kapatid, alalahanin po natin, kung kaya nating maglaan ng oras para maglakad sa mall, sana maglaan din naman kayo ng oras para sa Diyos. Amen? Kung kaya niyong gumastos sa mall, sana kaya niyo rin naman na magbigay, tumulong sa simbahan. Kung kaya mong bumalik-balik sa mall kahit na wala kang kailangan, diba? Mas lalo ka pang bumalik sa simbahan dahil ang dami nating tinanggap na hindi naman natin hiningi sa Diyos. Amen? Sa mall, lalabas kang masaya, pero panandalian lang. Pero sa simbahan, lalabas ka, may dalang buhay na walang hanggan. Meron pong isa pang kwento tungkol sa isang lalaki, lumapit din po sa pari. Ang pari ay kura paroko, parish priest, ng maliit na parokya. Sabi po nitong lalaki, Father, alis na po ako sa simbahang ito kasi nakakita na po ako ng perfect na parokya. Sabi po ng pare, wow, saan naman yung perfect na parokya na simbahan na lilipatan mo? Sumagot po ang lalaki, doon po sa katedral. Doon na po ako magsaserve, doon na po ako magsisimba. Hinayaan po siya nitong parish priest.
Ilang araw ang lumipas, nagkakita po ang dalawang pari. Yung pari ng maliit na parokya at yung rektor, yung pari ng katedral. Kinumusta po nitong parish priest ng maliit na parokya, yung rektor ng katedral. Sabi niya, lumipat ba yung lalaki doon sa inyo sa katedral? Oo, sabi po ng rektor ng katedral. O, kumusta naman? Sabi po ng pari na maliit na parokya. Sumagot po ang pari ng katedral. Ayun, pagkalipat niya, nagulo kami dahil sa kanya. Dati, perpekto ang katedral. Ngayon, dahil sa kanya, nag-away-away kami, sabi niya. My dear friends, do not think that the church needs you, but rather always think you need the church. Amen? St. Augustine tells us, the church is our mother. The church nourishes us and teaches us. She corrects us and guides us. Mga kapatid, huwag niyong akalain. Kayo ang sagot para maging perpekto, para gumanda ang simbahan. Always remember, it's not you, but it is God who perfects and who fulfills. The good news is, our church is perfect. Not because of us, but because of Jesus, our Lord and our God. Amen? Nagdidiwang po tayo ngayon, hindi lang dahil tinayo ang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa buong mundo. Yan po ang St. John Lateran Basilica. Pero tayo ay nagsasaya ngayon dahil tinayo at nananatiling nakatayo ang simbahang ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, mahalin natin ang ating inang simbahan dahil ito ay katumbas na rin sa pagmamahal natin sa Diyos. As Saint Cyprian reminds us, he cannot love God as Father when he cannot love the church as his mother. Ang ganda po, no? Paano mo mamahalin ang Diyos bilang iyong ama kung hindi mo kayang mahalin ang simbahan bilang iyong ina? Mahalin po natin ang ating simbahan kahit na maraming makasalanan. Kasi sa gitna ng mga taong maraming pagkukulang, buhay na buhay pa rin ang Diyos. At ang Diyos ang nakakapagbago ng lahat. Ang Diyos ang nagtutuwid sa ating mga baluktot na buhay. At ang Diyos na nasa loob ng simbahan, siyang magpapalakas sa iyo, siyang magpupuno sa iyo, siyang magliligtas sa iyo, at siya ang magbibigay sa iyo ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya ngayong pong linggo, tayo'y magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil binigay niyang regalo ang simbahang ito para makatanggap tayo palagi sa kanyang grasya at pagpapala. Purihin natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. God is good, sobra-sobra. Palakpakan po natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na namuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang anggan. Amen. Nananahan ng ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng Banal na Espiritu
at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Ama, tinataas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa. Nialay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Bago po magpatuloy ang ating misa, ako po ay nag-a-appeal sa inyong lahat. Alam nyo naman po ang nangyari na dilubyo o sakuna doon sa Visayas. Marami po lugar, hindi lang po ang Cebu ang binaha. Meron din po sa Palawan, I think, at sa Negros at mga ibang lugar pa po na hindi nauulat. Kaya naman po, harinawa, ang Banal na Espiritu ay matouch ang inyong mga puso't damdamin. Tayo po ay magkakaroon ng collection kahit po sa online. Ang portion po ng ating makukolekta ay ibibigay po natin, no, sa Caritas, Social Action, para mabigyan po ng mabilisan na relief, pagkain, tubig, mga tahanan ng ating mga kapatid na nawala ng kabahayan. So, bigay niyo po kung anong kinatutuwa ng inyong puso. At initially, ang ating pong parokya ay magbibigay na ng 200,000. Pag-umpisang pagbigay. Sana po dagdagan niyo yung ating ibibigay doon po sa Cebu, sa Central Visayas, para naman po matulungan natin ang ating mga kapatid na nahihirapan. Alam ko po meron ding paparating na bagyo sa atin, kaya kayo po ay maghanda, yung mga nasa malapit sa bundok. Sana po kayo ay lumikas na, matuto po tayo sa aral na nangyari dito sa Cebu. Mag-ingat po kayong lahat. Pero kung kayo po ay nakakaluwag-luwag, kung wala naman po kayong masyadong gastusin sa buhay, at kaya nyo talagang makatulong, your help, your donation is more than welcome. Kaya, ngayon pa lang po kayo nagpapasalamat sa inyong lahat. May the good Lord continue to bless you and to grant you more graces that you can continue to become a blessing to other people. Maraming salamat po sa inyong donation, sa inyong tulong.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain ito at pagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo, ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga nialay dito. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginan, tinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maipagpapapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Tinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo palagi, na may makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng malwalhati. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po.
Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo ngayon at dasalin natin ang panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang mga pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila sa tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan sa lupang ibabaw. Pagkaloob mo sa aming pakikinabang, kami panahan ng iyong kagandang loob. At ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po na gumaganda ang simbahan hindi lang dahil sa dekorasyon, sa ganda ng mga kanta, sa paglilingkod ng mga tao. Pero ang pinakamahalaga nagiging dahilan bakit gumaganda ang ating simbahan ay dahil sa Diyos. Hindi po perpekto ang mga taong simbahan. Pero perpekto ang simbahan dahil meron tayong perpektong Diyos. Kung nasaktan ka man ng mga naglilingkod ng simbahan, kung nasaktan ka man ng taong palasimba, hindi ito ay dahil sa Diyos. Ito ay dahil makasalanan ang tao. Pag mong lalayuan ang Diyos dahil sa kasalanan ng ibang tao, kapag nasaktan ka nga, mas lalo ka pang lumapit sa Diyos. Dahil lang Diyos na nagpapalakas sa lahat ng nanghihina. Kaya nga, ang simbahan ay hindi lang pandekorasyon. Ang simbahan ay isang hospital para tayo bumuti sa sakit ng ating mga pangangatawan, sa sakit ng ating mga kaluluwa. Tayo magpasalamat sa Diyos. Ngayong inaalala natin ang dedikasyon ng simbahan ng St. John Lateran doon sa Roma. Ang simbahan ay biyaya. Ang simbahan ay regalo para sa ating lahat. At ang hamon, sana ang bawat puso ng bawat isa sa atin ay maging simbahan. Hindi na po natin kailangan ng mas maraming building, simbahan. Marami na po dyan. Sa mga kanto natin, nagtayo na tayo ng mga chapel. Pero mas kailangan natin na magtayo, magpagawa ng simbahan sa ating mga loob. Tandaan niyo po, we are the temple of God. Buti na lang nung COVID, ang bawat tahanan naging simbahan. Dahil hindi po makapasok sa mga parokya. Hindi po ba? Pero ngayong lumabas na tayo, bumabalik tayo sa simbahan, ang hamon pa rin ay, ang bawat puso ng tao ay dapat maging templo ng Panginoon. Paano natin magagawa ito? Sa pamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos, sa pamagitan ng palaging pananalangin. Dahil tandaan niyo po, the fruit of our prayer is love. Yan nga po, yan ang ating pagdasal, yan ang ating assignment. Request niya po, Lord, make me a temple of your Spirit. Panginoon, gawin mo naman akong simbahan
ng iyong Espiritu. Panginoon, baguhin mo ang aking puso para maging simbahan ng iyong banal na Espiritu. Naway, mga kapatid, maramdaman, maranasan ng ibang taong pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan niyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.